Hello everyone, may I present the three reporters for today. First is Gonzales Rioj Sam, second is Embalsado Mitsishin, third is Ejercitado Ashley Nicole. At meron tayong dalawang layunin. Sa pagtatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay una ay natukoy ang mga bayani ng Pilipinas noon at maging sa kasalukuyan. Pangalawa ay nalalaman ang mga kabayanihang ginawa ng mga bayani ng Pilipinas sa panahon ng pananakop. Paksang aralin. Ang paksa ay mga dakilang bayani ng lahing Pilipino. Sanggunian, Araling Panlipunan 5, pahina 88 to 94. Kagamitan, maliit na baul na may lamang katanungan, larawan ng mga bayani, computer o laptop, at overhead projector. Pagpapahalaga, pagkilala sa mga dakilang bayani ng lahing Pilipino. At dumako na tayo sa pamamaraan. Letter A, panimulang gawain. Number 1, balik-aral. Ang topikong ito ay ang revolusyon ng lahing Pilipino. Ang pagkilos at pagpupunyagi ng mga Pilipino na mawakasan ang kolonyalismo. Number 2 is ang pagganyak. Kilala niyo ba ang mga dakilang bayani na nasa larawan? Ang unang bayani na makikita mo ay si Andres Bonifacio. Ang ikalawa naman ay si Gregorio del Pilar. At ang ikatlo naman ay si Jose Rizal. At ang panghuli naman ay si Apolinario Mabini. Letter B, paninang nagawain. Number 1, paglalahad. Ang mga bayani ng Pilipinas ay nagtatangi at nagpapakita ng kabayanihan, katapangan at dedikasyon para sa kapakanan ng bayan at mamamayan. Ito'y mga individual na nag-aalay ng kanilang buhay, lakas at talino upang ipagtanggol ang kalayaan, karapatan at dignidad ng Pilipinas. Ang mga bayani ay nagsisilbing inspirasyon sa mga henerasyon na magpatuloy sa pagtaguyod ng tunay na diwa ng pagiging Pilipino. Ang guro ay magbibigay ng kontribusyon ng mga bayani ng Pilipinas, hahatiin ang buong klase ng dalawang pangkat. Bawat pangkat ay magbibigay ng kalahating papel na naglalaman ng mga pangalan ng mga bayani na nakapaskil sa pisara. Sa unang pangkat ay Lapu-Lapu, Gumburza, Jose Rizal, Antonio Luna, Apolinario Mabini, Andrea Bonifacio. Sa pangalawa naman na pangkat ay Emilio Aguinaldo, General Gregorio del Pilar, Emilio Jacinto, Diego at Gabriel Silang. Kinakailangan mailagay ng mga mag-aaral ang mga pangalan ng mga bayani sa ilalim ng kanila. Kamusta mga bata? Sa pagkakataong ito ay magsasagawa tayo ng isang aktibidad. Handa na ba kayo mga bata? Sino ba ang may nakakaalam sa paggawa ng Venn diagram? Mabuti! Ngayon, ang gagawin natin ay pumili ng dalawang bayani at ilista ang kanilang pagkakaiba at paghambingin ang kanilang pagkakatulad sa Venn diagram. Bibigyan ko kayo ng 3 minuto. Tapos na ba kayo mga bata? Ngayon, ipasa na sa harapan ng inyong mga kasagutan. Ngayon, aalamin natin kung naunawaan ninyo ang ating tinatalakay. Nakinig ba kayo sa ating klase mga bata? Mabuti! Mabuti naman! Kung gayon, bakit mahalaga na alalahanin natin ang ginawa ng ating mga bayani? Maaari kayong magtaas ng inyong mga kamay upang magbigay ng inyong sagot. Nakikita ba ninyo ang nakalagay sa screen mga bata? Yan ang tinatawag na crossword. Sino-sino na ba sa inyo ang nakakapaglaro ng crossword? Magaling mga bata! Ilagay ang tamang sagot sa loob ng kahon. Tignan at suriin ang mga tanong sa ibaba.
Isulat ang mga pangalan ng mga bayaning tinutukoy sa bawat pahayag. Una, ang unang pambansang bayani ng Pilipino, Hari ng Mactan na nakipaglaban sa hukbong Espanyol ni Ferdinand Magellan. Pangalawa, nagtatag ng kilusang KKK ang bayaning gumamit ng dahas sa pagkikipaglaban sa mga Kastila. Pangatlo, kinikilala bilang pambansang bayani ng Pilipinas at sumulat ng mga nobelang Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Pang-apat, pinuno ng Maguindanao, kilala bilang isang mandirigmang, matapang, matalino, at magiting. Panglima, siya ay nagsilbing nurse noong panahon ng himagsikan. Siya ang gumagamot sa mga sugatang katipunero. Pangalawa, karagdagang pagsasanay. Pangkatang gawain. Panuto. Tukuyin ninyo ang mga sumusunod gamit ang 4 na larawan na ibibigay. Itaas lamang ang inyong bandera sa inyong pangkat o grupo kung alam nyo ang sagot. Pangkat 1 is asul, pangkat 2 is dilaw, pangkat 3 is pula, pangkat 4 is puti. Okay mga bata, ako naman si Teacher Ejercitado. Ngayon ay magbibigay ako sa inyo ng pagtataya. Ito ay meron akong 5 tanong na sasagutan nyo. Unang tanong ay, sino ang pambansang bayani ng Pilipinas? Letter A is Emilio Aguinaldo, B is Andres Bonifacio, C, Dr. Jose Rizal, or D, Lapu-Lapu. Meron kayong 5 seconds upang makasagot. Okay mga bata, sino ang makakapagbigay sa inyo ng tamang sagot? Okay, ikaw. Tama. Letter C, si Dr. Jose Rizal. Ngayon ay tutungo naman tayo sa pangalawang tanong. Sino ang tinaguriang utak ng katipunan? Letter A is Andres Bonifacio, B is Dr. Jose Rizal, C is Apolinario Mabini, D is Emilio Aguinaldo. Sino sa kanila? Okay, ikaw. Sino ang utak ng katipunan? Oh, tama. Letter A, si Andres Bonifacio. Ngayon ay tutungo tayo sa pangatlong tanong. Ano ang kahalagahan ni Andres Bonifacio sa kasaysayan ng Pilipinas? Letter A, ama ng himagsikang Pilipino. Letter B, pambansang bayani. Letter C, unang pangulo. Letter D, utak ng katipunan. Okay, sino ang makakapagbigay? Oh, very good. Letter A, ama ng himagsikang Pilipino. Ngayon ay tutungo tayo sa pang-4 na tanong. Nanguna sa depensa ng Tirad Pass laban sa mga Amerikano. Ito ang unang naging laban kung saan siya ay tinaguriang bayani ng Tirad Pass. Letter A, Gregorio H. de Pilar, B. Gomez, C. Burgos, or D. Zamora. Okay, sino ang makakapagbigay? Okay, tama. Si Gregorio H. del Pilar. Ngayon ay tutungo tayo sa last na tanong. Bantog dahil sa kaniyang matagumpay na pagtatanggol sa kaniyang teryor ng Ferdinand Magellan noong ika-27 ng Abril 1521. A. Jose Rizal, B. Andres Bonifacio, C. Lapu-Lapu, or D. si Gomez. Sino? Mali. Ang tamang sagot ay si Lapu-Lapu. Okay class or okay students, ngayon ay tutungo tayo sa kasunduan. Kayo ay inaatasan ko na magguhit ng isang bagay na para sa inyo ay nagsisimbolo sa mga dakilang bayani ng Pilipinas.